Mga idol, saktong 17 days bago sumapit ang trade deadline, tuluyan na nga pong na-trade si Terry Rozier sa Miami Heat. Yan naman ang ating unang story na aalamin na sasamahan ko na rin ang pag-alam kung posible nga bang mag-back-to-back MVP si Joel Embiid at ang balitang 4 na players nga po ng Lakers ang ma-trade dahil kay Coach Darvin Ham. Kaya mga idol, tara, halina't simulan na natin to. Bagamat man nga po mga idol na ipanalo ng Charlotte Hornets ang kanilang huling game laban sa Minnesota Timberwolves, nananatili para naman nga sila bilang pangatlo sa pinakakulelat sa standings ng East, kaya expected na nga na isa sila sa mga teams na gagawa ng trade bago sumapit ang trade deadline. Sa katunayan, base nga sa pinakahuling inilabas na balita ngayon, tuluyan na nga pong na-trade si Terry Rozier papunta sa Miami Heat kapalit lamang nina Kyle Lowry at ang kanilang 2027 future first round pick. Pero hindi rin naman nga ito nakapagtataka since nauna na rin naman nga pong naibalita na aalis na si Lowry sa Miami Heat habang si Terry Rozier naman matagal nang gustong pumunta sa Miami Heat. Kaya easy trade lamang nga ito para sa Miami Heat at Charlotte Hornets. Samantala, dito naman tayo pumunta sa ating pangalawang storya sa pag-alam kung magba-back-to-back MVP nga ba si Joel Embiid. Napatunayan na nga po mga idol ni Joel Embiid na siya pa rin ang ating reigning MVP matapos siyang magtala ng nakakamanghang 70-point game kontra sa San Antonio Spurs. Pero sa kabila nga po niyan, marami pa rin naman ang dagdududa kung kakayanin pa nga ba nitong mag-back-to-back MVP? Well, as of now, si Embiid nga po mga idol ang kasalukuyang nangungunang player sa MVP rankings. Ibig sabihin malaki ang tsansa na makuha niyang muli ang MVP award ngayong season basta't wag lamang siyang magtamo ng injury sa mga susunod na laro. Alam naman nga po ninyo na iba na nga ang rules ng NBA gayong kakailanganin nga po ng isang player na makapaglaro ng at least 65 games para makakuha ng major awards. At sa parte nga po ni Embiid, dahil nga sa pagkawala at pagtatamo nito ng injury ng mga nagdaang buwan, hindi na nga po niya afford na mawala pa muli sa kanilang team ng matagal. Gayong kapag nangyari yan, sigurado nga po na hindi niya makukuha ang MVP award ngayong season. Habang lumiko naman tayo sa ating huling storya dito sa balitang 4 na players nga po ng Lakers ang ma-trade dahil kay Coach Darvin Ham. Mismong si Shams Charania na nga po ang nagsabi na hindi na nga talaga nagbibiro pa ang front office ng Lakers sa paggawa ng trade. Yes mga idol, gagawa at gagawa para naman nga po ang kanilang team ng trade sa mga susunod na linggo kahit ano man ang mangyari. Sa katunayan, meron nga sila ngayong 4 na players na sigurado nga pong maililipat na ng ibang team. Sila nga ay ang kinabibilangan ni D'Angelo Russell at Rui Hachimura na nagpahiwatig na nga po na ma-trade sila sa mga susunod na araw. Isa na rin naman nga sila sa mga nabanggit na players na nai-offer na ng Lakers sa ibang koponan. Bukod nga po sa kanilang dalawa, kasali rin naman nga dito sa inaasahang ma-trade at maipapamigay ay sina Jalen Hood-Schifino na ibinibigay na rin naman nga sa ibang team at si Jackson Hayes na nagpahiwatig na rin naman matapos siyang maging emosyonal sa kanyang post sa social media patungkol sa Lakers. At simula nga po mga idol nang lumabas ang ganitong klaseng balita, may ilang mga Lakers fans nga po ang nagalit sa kanilang team, lalong-lalo na kay Coach Darvin Ham, gayong kung hindi lamang nga daw palpak nitong trabaho at sistema at palpak na hawak ng rotation, hindi nga daw sana ma-trade ang 4 na player na ito na napamahal na sa mga fans. Ika nga'y kasalanan ng coach, kasalanan ngayon ng mga players dahil ipapamigay na sila. So that's it for today's video mga idol. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga nangyayari sa NBA. I-follow, bisitahin at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV. Thanks for watching mga idol. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayong araw na ito.